matulog kasi wala naman tayong utang, mga gano'n. Yun nga lang, siyempre kung family oriented ka kasi sa Pilipinas, gusto mo man o hindi, 'pag may sinabi sila is parang hindi mo kayang sabihin na no. Although nag-start na ako kasi may naging opener naman sa akin, sa mga nangyari sa akin lately. And then sabi ko, it's about time na mag-no na rin ako kasi wala, nauubos ako, eh. At saka lately kasi iniisip ko rin, sabi ko nga sa kanya sa friend ko, sabi ko, "Umuwi ka na sa Germany," sabi ko, "Tumatanda na yung asawa mo, hindi mo na alam kung ilang years pa siya tatagal o how about if may mangyari sa'yo diyan, ay paano naman yung mga anak mo kahit nasa legal age na yung mga anak mo, iba pa rin yung iisipin nila," sabi ko sa kanya. Eh, ayun, ewan ko kung uuwi siya o hindi. Sabi ko, baka mamaya 'pag may nangyari sa asawa mo, yung pension ng asawa mo mapupunta sa iba or pupunta sa government. Hindi ko kasi alam kung paano ang ano sa Germany, eh. Parang dito naman kasi is once na legal age na yung mga anak yata is yung pension ng father or your mother or yung mother, hindi nila ipapasa, mapupunta na yun sa ano, sa ibang tao para kasi ang pension is ano lang yun dun, kung sino yung beneficiaries mo, halimbawa yung asawa lang or puwede ring parents. Pero once na legal age kasi yung mga anak is parang wala na. Once na may work na or may family na, hindi nila ibibigay, para bang gano'n. So yun din yung ano, yun yung sinasabi ko sa kanya, "Umuwi ka," sabi ko, ah, "Umuwi ka sa Germany if," sabi ko sa kanya, "if ayaw mo ng ano, ayaw mo ng magkasama kayo sa isang bubong sa asawa mo," sabi ko sa kanya, "eh, di mag-rent ka na lang," sabi ko. Ang problema sabi niya, "Wala naman akong ipon." Alam mo yun, yung kasi yun yung problema, eh, na as in talang kahit gusto naman niya sigurong mag-start ng sarili niyang buhay is wala siyang kaipon-ipon talaga, yun yung ano, yung mahirap na part, na wala kang kaipon-ipon. So yun din yung minsan iniisip ko, my God, ang tagal ko ding nag-work ng ano, kahit part-time. Just imagine from 2012 or 2013 nag-stop akong mag-part-time. Wala rin na kung may ipon man magkano lang. Pero siguro sabi nga niya sa akin, siguro kung nag-ipon ako nung ano, sabi niya kasi nag-start daw siyang nag-work 2010. So 2010 to 2025, so 15 years. Just imagine 15 years na siya daw is sumasahod daw siya ng 3,000 euros monthly, more or less. Kasi nga nasa ano siya, eh, nasa company siya. So sabi ko sa kanya, sayang na hindi ka nag-ipon kahit 1,000 or 500 euros lang monthly, sabi ko sa kanya. So just imagine guys na yung wala nang inisip kundi pamilya, yung mga ibang kapatid niya nabilhan niya ng mga tricycle, mga nakabili siya ng lupa ng mga kapatid niya, yung mga ganun. Pero siya wala, as in walang-wala. Kaya nga sabi ko, work ulit ang pag-ipon. Yun nga ang sabi ko sa kanya, "Sis, umuwi ka sa Germany." Sabi ko, "Ayusin mo yung problema mo sa asawa mo." Sabi ko sa kanya, "Ikaw na lang ang mag-sorry kasi sa totoo lang, may kasalanan ka." Sabi ko, kasi ako nga sinabi ko, nag-sorry ako sa asawa ko nung na ano niya na wala akong ipon. Kasi although yung ano, yun nga lang ang ano ko, sabi ko yung difference namin is, yung asawa niya kasi ang nagpapadala ng pera, ako na yung nagpapadala directly sa remittance. So, yung asawa ko hindi naman niya alam kung magkano yung napapadala ko. Pero totoong wala akong ipon. Oo nga sis Lo. So this time, ako naman na medyo ano na ako na 2 or 3 years ago yata, 2022. 2022 nag-start na rin kaming mag-travel-travel, yung mga ng hipag ko, mga gano'n. So, at least naano ko naman na every season or every station, nakakapag-travel kami ng mga anak ko, kasama ko yung hipag ko or nakakapasyal na kami. Kasi noon parang nasasayangan ako 'pag namamasyal kami ng mga anak ko, na na just imagine na sabi ko kasi sa akin naman kasi ang iniisip ko lang palagi, kasi 'pag may problema sila, saan sila kukuha ng pera? Ayaw ko kasi yung mga kapatid ko na umuutang sila, yung may mga binabayaran silang porsyentuhan, yung mga gano'n. So kung pautang-pautang kung minsan ayaw ko nang isipin yung mga gano'n kasi kung minsan nakakaano